Mga kaibigan, tayo po ay magpapatuloy sa ating binabasa, ang ating Bible reading. Walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. At muli po ay inaanyayahan ko po kayo na buksan po ang iyong mga Biblia at tayo po ay magpapatuloy na sa pagbabasa. Dito pa rin po tayo sa Unang Hari, chapter 21. Ang title po nito, Ang Ubasan ni Nabat. Hindi nagtagal at ito naman ang nangyari kay Akab, hari ng Samaria, sa tabi ng kanyang palasyo sa Jezreel ay may isang ubasan. Ito'y pag-aari ng isang taga roon na ang pangalay Nabat. Nagustuhan ni Akab ang ubasan kaya't sinabi niya kay Nabat, "Ibigay mo sa akin ang iyong ubasan at gagawin kong taniman ng gulay pagkat malapit sa aking palasyo. Papalitan ko ng mas mainam na ubasan o babayaran sa iyo." Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabat, "Patawarin ako ni Yahweh, ngunit hindi ko po maibibigay sa inyo ang pamana sa akin ng aking mga ninuno." Umuwi si Akab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabat. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Nilapitan siya ni Reyna Jezebel at tinanong, "Ano ba ang isinasama ng loob mo at di ka makakain?" Sumagot ang hari, "Kinausap ko si Nabat na taga Jezreel at inalok ko siyang papalitan o babayaran ang kanyang ubasan. Ngunit tinanggihan ako at ang sabi hindi raw niya maaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan." Wika sa kanya ni Jezebel, "Halika na, kumain ka at huwag ka nang malungkot. Iririgalo ko sa iyong ubasan ni Nabat." Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari, tinatakan ng pantatak ng hari at ipinadala sa mga matatanda na namumuno sa lungsod na tinitirhan ni Nabat. Ganito ang sabi niya sa sulat, "Ipag-utos ninyo ang isang pangkalahatang pag-aayuno. Patayuin ninyo si Nabat sa harapan ng karamihan. Kumuha kayo ng 2 upahang saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya. Tinungayaw niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos dalhin ninyo siya sa lahat ng lungsod at batuhin hanggang mamatay." Tinupad ng matatanda at ng mga pinuno ng lungsod ang utos ni Jezebel. Ipinag-utos nila ang isang pangkalahatang pag-aayuno at iniharap sa madla si Nabat. Lumabas ang 2 saksi na inupahan at siya pinaratangan ng ganito, "Tinungayaw ni Nabat ang Diyos at ang hari, kaya't si Nabat ay inilabas ng lungsod at binato hanggang mamatay." Napasabi agad siya kay Jezebel, "Patay na po si Nabat na taga Jezreel." Pagkatanggap ng gayong balita, nagpunta si Jezebel kay Akab at sinabi rito, "Hayan, kunin mo na ang ubasang hindi mo mabili kay Nabat. Hindi na siya makatututol, patay na siya." Nang malaman ni Akab na patay na si Nabat, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Sinabi ni Yahweh kay Elias na taga Tisbe, "Madali ka, puntahan mo si Haring Akab, makikita mo siya sa Jezreel, sa ubasan ni Nabat. Naparoon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya ito, ang pinasasabi ni Yahweh, isa kang mamamatay tao ngayon na may pangangamkam ang ginagawa mo. Kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabat, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo." Sinabi ni Akab kay Elias, "Narito ka na naman, mahigpit kong kaaway." Sagot naman sa kanya ni Elias, "Oo, hinahanap kita uli sapagat nagumon ka sa kasamaan. Malagim na parusa, babagsak sa iyo. Ganito ang pinasasabi ni Yahweh, itatakwil kita, lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Parurusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nabat at sa angkan ni Baasa na anak ni Ahiyas, sapagkat ako'y ginalit mo at ibinulid mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang sumpa laban kay Jezebel, kakanin siya ng mga aso sa nasasakupan ng Jezreel. Sino man sa angkan ni Akab ang mamatay sa bayan ay kakanin ng mga aso. Sino mang mamatay sa bukid ay kakanin ng mga uwak. Dahil sa mga solsol ni Jezebel, nagumon si Akab sa paggawa ng masama sa paningin ni Yahweh. So, mamba rin siya sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng mga Amoreo na pinalayas ni Yahweh pagdating ng bayang Israel sa lupaing iyon. Nang marinig ni Akab ang mga sinabi ng propeta,
Ginawak niya ang kanyang damit, nagsuot ng sako at di hinubad iyon kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kaya't sinabi ni Yahweh kay Elias, hindi mo ba napansin kung paano nagpakababa sa harapan ko si Akab? Sapagkat nagpakababa siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, parurusahan ko ang kanyang angkan. Chapter 22. Balak ni Akab bawiin ang Ramot Galaad. 3 taon nang walang labanan ng Israel at ang Syria, ngunit sa 3 taon ay dumalaw sa hari ng Israel si Josaphat na hari ng Juda. Nasabi na noon ang hari ng Israel sa kanyang mga pinuno, alam ninyo na ang Ramot Galaad ay atin, ngunit wala tayong ginagawang hakbang upang mabawi iyon ng hari ng Syria. Ngayon na may si Josaphat ang kanyang hinimok, ang sabi niya, samahan mo naman kami sa paglusob sa Ramot Galaad. Sumagot si Josaphat, kasama mo ako at dala ko ang aking tauhan at ang aming mga kabayo at kasangkapan, ngunit sumangguni ka muna kay Yahweh. Ang hula ng mga bulaang propeta. Iipon nga ni Haring Akab ng Israel ang kanyang mga propeta. May 400 na silang lahat at tinatanong, dapat ko bang salakayin ang Ramot Galaad? Salakayin ninyo. Tutulungan kayo ni Yahweh at malulupig ninyo ang kaaway. Sagot ng mga propeta. Ngunit iginait ni Josaphat na wala na ba kahit isang propeta ni Yahweh na maaari nating pagsanggunian. Mayroon pang isa, si Mikaya na anak ni Imla, ngunit galit ako sa kanya sapagkat lagi na lamang masama ang hula niya sa akin. Wala nang mabuti. Buti, sabi ni Akab, huwag kang magsalita ng ganyan, kapatid kong hari. Tutol ni Josaphat. Ipinatawag ng hari ng Israel ang isa niyang eunuko at inutusan, puntahan mo at dalhin dito si Mikaya na anak ni Imla. Nasa isang patag na lugar sa makalabas ng pintuan ng Samaria ang hari ng Israel at si Josaphat. Nakaupo silang dalawa sa kanya-kanyang luklukan, nakabihis ng damit hari, samantala nasa kanilang harapan ang mga propeta at sama-samang nanghuhula. Naglagay ng mga sungay na bakal si Sedekayas na anak ni Kanaana. Tumayo at ganito ang sinabi kay Akab, sa pamagitan nito'y lilipulin ninyo ang mga taga-Syria. Pinangalawahan naman ng lahat ng propeta ang kanyang sinabi, wika nila, mahal na hari, salakayin po ninyo ang Ramot Galaad at malulupig ninyo sila, magtatagumpay kayo sa tulong ni Yahweh. Ang hula ni Mikaya. Sinabi ng sugong pinapunta kay Mikaya, isa ang lahat ng mga sabi ng mga propeta, magtatagumpay ang hari, ganon din ang sabihin mo. Sumagot si Mikaya, buhay si Yahweh, kung ano ang sabi niya ay siya ko namang ipahahayag. Pagdating niya sa harapan ng hari, siya'y tinanong, Mikaya, sasalakayin ba namin ang Ramot Galaad? Salakayin po ninyo at magwawagi kayo, magtatagumpay kayo sa tulong ni Yahweh. Ngunit siya'y muling tinanong ng hari, ilang ulit ba kitang panunumpain upang wala kang sabihin sa ngalan ni Yahweh, kundi ang buong katotohanan at pawang katotohanan lamang? Kaya't nangusap noon si Mikaya, nakita akong nagkawatak-watak ang hukbo ng Israel, nagkalat sa kabundukan parang tupang walang pastol. Kaya't sabi ni Yahweh, wala rito ang may-ari, bayaan mo silang lahat, sa kanila'y magsiuwi. Kaya't sinabi ng hari ng Israel kay Josaphat, di ba't sinabi ko na sa iyo na kailanmay hindi niya ako binigyan ng mabuting pahayag, lagi na lamang masama? Ngunit nagpatuloy si Mikaya, pakinggan ninyo si Yahweh, nakita ko siyang nakaupo sa kanyang kaluklukan, na sa kanyang harapan, sa kaliwa at sa kanan ang buong hukbo ng langit. Nagtanong siya, sino ang hihikayat kay Akab na salakayin ang Ramot Galaad? Kanya-kanyang sagot ang mga espiritu, ngunit mayroong isang tumayo at nagsalita ng ganito, ako po ang hihikayat kay Akab. Sa paanong paraan? Tanong ni Yahweh. Pupunta po ako doon at magiging espiritong sinungaling na magsasalita sa pamagitan ng kanyang mga propeta. Sagot ng espiritu, ikaw ang humikayat sa kanya at magtatagumpay ka, sabi ni Yahweh. At patuloy ni Mikaya, hayan, kita mo kung paanong nagsalita ang espiritu ng kasinungalingan sa bibig ng iyong mga propeta. Ngunit si Yahweh ang nagtakda ng iyong kapahamakan. Nang marinig ito, lumapit si Sedekiyas at sinampal si Mikaya.
Wika niya, sa paanong paraan ako iniwan ng Espiritu upang lumipat sa iyo? Sumagot si Mikaya, malalaman mo ang sagot diyan pagdating ng araw sa pagpapatago-tago ka sa mga silid. Ipinag-utos ng hari, ibalik siya sa gobernador ng lungsod, kay Amon at kay Prinsipe Joas. Sabihin ninyo sa kanila na ibilanggo ang taong ito at huwag pakanin kundi tinapay at tubig hanggang sa aking maluwalhating pagbabalik. Sinabi ni Mikaya, kapag kayo'y nakabalik ng buhay, hindi nga si Yahweh ang nagsalita sa pamagitan ko. Napatay si Akab sa Ramot Galaad. Pumunta nga sa Ramot Galaad ang hari ng Israel at si Josaphat na hari ng Juda. Sinabi ng hari ng Israel kay Josaphat, magbabalat kayo ako papunta sa labanan, ngunit ikaw ay maaring magpatuloy na nakadamit hari. Kung ibig mo at nagbabalat kayo nga ang hari ng Israel patungo sa labanan. Iniutos ng hari ng Syria sa mga pinuno ng mga kawal na sakay ng karwahe, huwag ninyong pag-aabalahan ang kung sino-sino lamang ang hari ng Israel ang inyong harapin, kaya't nang makita nila si Josaphat, inakala nilang ito ang hari ng Israel at siyang tinugis. Ngunit pagsigaw niya ng kanyang sigaw pandigma, nakilala ng mga pinuno ng Syria na hindi siya ang hari ng Israel at hindi na nila itinuloy ang pagtugis. Subalit may isang kawal na tumudla ng baka sakali at natamaan ng hari ng Israel. Tumusok ang palaso sa pagitan ng pinaghugpungan ng baluti, kaya't iniutos niya sa kawal na nagpapatakbo ng karwahe, ipihit mo ang karwahe, ilayo mo ako sa labanan, may tama ako. Mahigpit ang labanan ng araw na iyon at ang hari na natiling nakatindig sa kanyang karwahe sa tapat ng mga Seryo hanggang sa siya'y mamatay ng lumulubog na ang araw. Dumanak ang dugo niya sa sahig at karwahe. Paglubog ng araw, malingaw-ngaw sa hanay ng Israel ang sigaw, tumakas na kayo. Namatay nga ang hari at dinala nila ang bangkay sa Samaria upang doon ilibing. Nang hugasan ang karwahe ng hari sa batis ng Samaria, hinimod ng mga aso ang kanilang dugo. Samantala, may mamahahalay na babaeng naliligo sa batis at naipaligo nila ang tubig na iyon, sa gayon natupad ang sinabi ni Yahweh. Ang iba pang nauukol kay Akab, ang buo niyang paghahari, ang ipinagawa niyang palasyong garing, ang mga lungsod na kanyang itinayo ay nakatala sa kaysaysayan ng mga hari ng Israel. At pagkamatay ni Akab, humalili sa kanya ang kanyang anak na si Ocosias. Paghahari ni Josaphat sa Juda, naging hari ng Juda si Josaphat na anak ni Asa. Noong ika-4 na taon ng paghahari ni Akab sa Israel, 35 taon ang gulang niya noong siya'y naluklok sa trono ng Juda at naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 25 taon. Siya'y anak ni Ayuba at apo ni Silhi. Tinularan niya ang halimbawa ng kanyang amang si Asa. Matuwid ang gawa niya sa paningin ni Yahweh, subalit hindi niya naipaalis ang mga sambahan sa burol. Patuloy pa rin ang mga tao ng paghahandog doon ng mga alay at pagsusuob ng kamanyang, na natiling mapayapa ang pagkikitungo ni Josaphat sa hari ng Israel. Ang iba pang ginawa ni Josaphat, ang kanyang ipinakitang pagitingan, ang mga digmaang kanyang pinagtatagumpayan ay nasusulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Siya ang nagpalaya sa mga lalaki na katalaga sa mahusay na pagsamba na natitira pa sa kaharian, mga nakaligtas noong panahon pa ni Asa na kanyang ama. Walang hari noon sa Edom. Ang namamahala dito'y isang kinatawan ni Josaphat. Nagpagawa siya ng mga barko sa Tarsis upang maglayag patungo sa Ophir at mag-uwi ng ginto. Ngunit hindi nakaalis ang mga iyon sapagkat nawasak sa Isayon Geber. Iminungkahi pa ni Ocosias kay Josaphat, pagsamahin natin ang ating mga tauhan sa pagpapalakad ng ating mga barko. Ngunit hindi pumayag si Josaphat. Nang mamatay si Josaphat, inilibing siya sa kuta ni David na kanyang ninuno. Humalili sa kanya si Joram bilang hari. Paghahari ni Ocosias sa Israel, ng ikalabing-pitong taon ng paghahari ni Josaphat sa Juda, naghari naman sa Israel si Ocosias na anak ni Akab. 2 taon siyang naghari.
Hindi kinalugdan ni Yahweh ang kanyang mga gawa. Sinundan niya ang masamang halimbawa ng kanyang ama't ina na at si Jeroboam na anak ni Nabat. Ibinulid niya ang Israel sa pagkakasala. Naglingkod siya at sumamba kay Baal. Ginalit niya si Yahweh, ang Diyos ng Israel, tulad ng ginawa ng kanyang ama noong una. Ayan po mga kaibigan, natapos po natin ang unang hari mula po sa chapter 21 hanggang 22. Ayan po. At magsisimula po tayo uli dito sa ikalawang aklat ng mga hari. Yan. Simulan po natin ang chapter 1. Si Elias at si Haring Okosayas ng Israel. Nang mamatay si Akab, naghimagsik ang Moab laban sa Israel. Si Okosayas ay nahulog noon sa bintanang may salasala sa kaitaasang palapag ng tirahan niya sa Samaria, at malubha ang kalagayan, kaya nagpasugo siya sa Ekron upang isangguni sa Diyos-Diyosan ni Beelzebul kung gagaling pa siya o hindi. Sinabi naman ng anghel ni Yahweh kay Elias ng Tisbita, salubungin mo ang mga sugo ng hari ng Samaria at itanong mo kung wala ng Diyos ang Israel at kay Baalsebub kaya nagsangguni. Sabihin mong hindi na siya gagaling sa kanyang sakit, iyon ang ikamamatay niya. At lumakad nga si Elias. Nang magbalik ang mga inutusan ng hari, sila'y tinanong nito, bakit kayo nagbalik? Sabi nila, may nasalubong po kaming tao, pinabalik niya kami at ipinatatanong sa inyo kung wala ng Diyos ang Israel at kay Baalsebub kayo sasangguni. Hindi na raw kayo gagaling, mamamatay na raw kayo sa sakit ninyong iyan. Ano ang hitsura ng taong nagsangguni nito sa inyo? Tanong ng hari. Mabalahibo po ang kanyang kasuotan at nakapamigkis ng balat, sagot nila. Si Elias iyon, sabi ng hari. Ipinatawag ni Haring Okosayas ang isa niyang kapitan at 50 kawal at pinapunta kay Elias sa burol. Sinabi ng kapitan, lingkod ng Diyos, ipinatatawag kayo ng hari. Sumagot si Elias, kung ako nga'y lingkod ng Diyos, umulan sana ng apoy at sunugin ka, pati ang iyong mga kawal. Pagdakay umulan nga ng apoy at nasunog ang kapitan at ang mga kawal nito. Nagsugo uli sa Haring Okosayas ang ibang kapitan na may kasama ring 50 kawal. Ipinasasabi niya kay Elias, lingkod ng Diyos, madali kayo, ipinatatawag kayo ng hari. Ngunit sinabi ni Elias, kung ako nga'y lingkod ng Diyos, umulan sana ng apoy at sunugin ka 10 ng iyong mga kawal. Ang Diyos ay nagpaulan uli ng apoy at sinunog ang kapitan at ang mga kawal nito. Si Haring Okosayas ay nagpatawag uli ng isa pang kapitan at inutusan kasama ang 50 kawal nito. Naglumuhod ang kapitan sa paanan ni Elias at sinabi, lingkod ng Diyos, huwag po sana kayong magagalit sa akin. Panghinayangan ninyo kahit bahagya ang buhay ko at ng 50 kawal na ito sa inyong mga lingkod. Alam ko pong tinupok ng apoy mula sa langit ang 2 kapitan na nauna sa akin at ang kanilang mga kawal. Kaya nga po isinasamo ko sa inyo na pahalagahan ninyo kahit bahagya ang aming buhay. Sinabi ng anghel ni Yahweh kay Elias, huwag kang mag-atubiling sumama sa kanya, at sumama nga siya. Pagdating sa palasyo, sinabi niya sa hari, bakit ka nagpapasangguni kay Beelzebul na Diyos-Diyosan ng Ekron? Wala na bang Diyos sa Israel? Sa ginawa mong iyan, hindi ka na gagaling, mamamatay ka na. At namatay nga si Haring Okosayas. Ayon sa pinasabi ni Yahweh kay Elias, wala siyang anak, kaya ang kapatid niyang si Joram ang humalili sa kanya bilang hari ng Israel. Noon naman ay 2 taon ng hari sa Juda si Joram na anak ni Josaphat. Ang isang nagawa ni Haring Okosayas ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. At dito po sa chapter 2 ng pangalawang hari, iniakyat sa langit si Elias. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ni Yahweh. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. Sinabi ni Elias, maiwan ka na rito at ako'y pinatutuloy ni Yahweh sa Betel. Ngunit sinabi ni Eliseo, naririnig ako ni Yahweh hanggang buhay ka. Hindi ako hihiwalay sa iyo at magkasama silang nagpunta sa Betel. Sinalubong sila ng mga propeta roon at tinanong nila si Eliseo, alam mo bang ang maestro mo'y kukunin na ni Yahweh? Alam ko, kaya wag na kayong maingay. Sagot niya. Sinabi ni Elias, Eliseo, ipinakikiusap kong maiwan ka na rito pagkat pinatuloy ako ni Yahweh sa Jericho. Ngunit sinabi niya, naririnig ako ni Yahweh hanggang buhay
hanggang buhay ka, hindi ako hiwalay sa iyo. At nagpatuloy silang dalawa sa Jericho. Pagdating doon, si Eliseo ay nilapitan ng pangkat ng mga propeta roon at tinanong, alam mo bang ang maestro mo'y kukunin na ni Yahweh? Alam ko, huwag na kayong maingay, sagot niya. Sinabi uli ni Elias kay Eliseo, maiwan ka na rito pagkat pinatutuloy ako ni Yahweh sa Jordan. Ngunit sinabi niya, naririnig ako ni Yahweh hanggang buhay ka, hindi ako hiwalay sa iyo. At nagpatuloy sila ng paglalakad. Sinundan sila ng pangkat ng mga propeta at pinanood sa di kalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig, nahawi ang tubig at sila'y tumawid. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin. Sumagot si Eliseo, ipinakikiusap kong ipamana ninyo sa akin ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan. Sinabi ni Elias, mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, pag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Pag hindi mo makakamit ang hinihingi mo. Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano pumagitna sa kanilang isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamagitan ng ipo-ipo. Ito'y kitang-kita ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, Ama ko, lakas at pag-asa ng Israel, at nawala sa paningin niya si Elias. Pinalitan ni Eliseo si Elias. Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula sa itaas hanggang sa laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at nagbalik sa gilid ng ilog Jordan. Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at inihampas sa tubig. Sabay sabi na saan si Yahweh ang Diyos ni Elias. Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Nang makita ito ng mga propetang taga Jericho na nanonood sa di kalayuan, sinabi nila, sumasa kanya ang espiritu ni Elias, siya'y sinalubong nila at buong paggalang na niyukuran. Pagkatapos sinabi nila, may kasamahan pa po kaming 50 na pawang kalakasan. Kung ibig ninyo, ipahanap namin ang inyong maestro. Maaring tinangay lang siya ng espiritu ni Yahweh at ipinadpad sa ibabaw ng bundok o sa alinman sa mga lambak sa paligid. Sinabi niyang huwag na. Ngunit sa kapipilit sa kanya, hindi na siya nakatanggi, kaya pinalakad na nila ang 50. 3 araw sila naghanap, ngunit hindi nila nakita si Elias. Nang magbalik sila kay Eliseo sa Jericho, sinabi niya sa kanila, hindi ba't sinabi ko nang huwag na ninyong hanapin pagkat hindi ninyo makikita? Sinabi ng mga taga-roon kay Eliseo, tulad po ng inyong nakikita, maganda ang lugar na ito lamang ay marumi ang tubig at hindi mataba ang lupa. Sinabi niya, bigyan ninyo ako ng isang bagong mangkok. Lagyan ninyo ng kaunting asin, gayon na ginawa nila. Dala ang mangkok, nagpunta si Eliseo sa bukal ng tubig at ibinuhos ang asin. Ito ang sabi ni Yahweh, lilinis ang tubig nito at hindi na pagmumula ng sakit o kamatayan. Sabi niya, mula noon, sumarap ang tubig na iyon. Kaya sinabi ni Eliseo, mula sa Jericho, nagpunta siya sa Betel. Sa daan, sinalubong siya ng maraming bata. At pakot siyang sinabi sa kanya, sasama kami sa inyo. Kalbo, sasama kami sa iyo. Nilingon niya ang mga bata at sinumpa sa pangalan ni Yahweh. Mula sa kagubatay, lumabas ang 2 uso at nilapa ang 42 sa mga batang lumilibak sa kanya. Mula roon, nagpatuloy siya sa Carmelo bago nagbalik sa Samaria. Ayan, dito po tayo muna magtatapos mga kaibigan. Nasa pangalawang hari na po tayo, nasa chapter 2. At matapos na po natin ang unang hari mula po sa chapter 21 hanggang 22. Yan po ang katibayan ng salita ng Diyos. Na si Elias po ay hindi namatay, kundi ipinasundo po ng Panginoon para makauwi na sa kalangitan. At si Eliseo po ang saksi at ang mga nakasunod po sa kanila ng mga tao, ng mga tinatawag na propeta din. So mga kaibigan, salamat sa Panginoon dahil marami po tayong natututunan dito po sa ating mga binabasa at salamat sa Panginoon dahil ang Diyos po ay talagang napakabuti. Kahit man po sa ating panahon, kapag tayo po ay talagang pinili ng ating Diyos, ay pwede pong umalis ang tao na walang mangyayaring kamatayan. At doon po ang mga himala na iyon na naranasan ni Elias ay talaga pong excited din po tayo na sana nga ay mangyari din sa mga lingkod ng Diyos sa panahong ito.
Kaya mga kaibigan, dito po natin muli tatapusin ang ating day 66 na Bible reading. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po sa inyong suporta. Salamat sa ating mga sikretong nakikinig lang. Yan, sa ating mga listener. Maraming salamat po sa inyong lahat. At nawa po, ang bawat salita ng ating Panginoon na ating naririnig at binabasa ay maging pagpapala po sa buhay ng bawat isa sa atin. Dito na lang po mga kaibigan, ang ating pagtatapos ng ating pagbasa at sa susunod naman po ng mga araw ang karugtong. Nawa po itulungan tayo ni Yahweh at ng Banal na Espiritu Santo na matapos po ang pagbabasa natin ng Bible from Genesis to last Revelation. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.